Samarin po ang biyaya, awa, habag, pagkapala, katotohanan, kapayapaan, pag-ibig mula kay Abay Hawa sa magandang araw po sa bawat isa. ETWC, Expose Those Who Contradict. Muli, isang mapagpalang araw sa bawat isa. Tayo po ay muling kakalakay hinggil po doon sa aral ng mga relihiyon. Isa nga po dito ang Iglesia ni Cristo na pinamumunuan ni Ginoong Eduardo Manalo. At batay ho dito, salamat po sa aming pamamahala. So, ibig sabihin, ang pamamahala na kay Ginoong Manalo, sa kasulatan kasi, si Pablo ang may pamamahala doon sa kapulungan. Noong unang siglo, Ngayon, sa kanilang caption, ang kahalagahan ng Iglesia ni Cristo. Pakinggan po natin yung sasabihin ni Ginoong Manalo hinggil po dito sa kanilang aral. Sige po. Pero kung tayo sasampalataya sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo at itinuturo ng Biblia mula sa ating Panginoong Diyos na kinakailangan natin ang Iglesia ni Cristo para tayong makarating doon sa langit, doon natin matatamasa yung tunay na kagalakan, yung lubos na kasiyahan na ipinangako ng ating Panginoon Diyos. Sana po ay pagsuri po tayo doon sa ating pong narinig. Ulitin ko uli ulitin ko uli. Pero kung tayo sasampalataya sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo at itinuturo ng Biblia mula sa ating Panginoong Diyos na kinakailangan natin ang Iglesia ni Cristo para tayong makarating doon sa langit, doon natin matatamasa yung tunay na kagalakan, yung lubos na kasiyahan na ipinangako ng ating Panginoon Diyos. Meron po ba kayong napuna? Aking nakinig, Ibig sabihin ay galing sa Kristo at doon sa Diyos yung sinasabi niya na kailangan ng Iglesia ni Cristo para makarating sa langit. Ulitin ko sa ikatlong pagkakataon. Pero kung tayo sasampalataya sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo, sasampalataya sa sinasabi ng Kristo at itinuturo ng Biblia sa ating Panginoong Diyos na kinakailangan natin ang Iglesia ni Cristo para makarating sa langit? Tayong makarating doon sa langit. Meron ba nun? Wala akong ganun. Actually, yung Iglesia ni Cristo nung unang siglo, wala ho talaga yan walang Iglesia ni Cristo nung unang siglo. Para dun sa maintindihan ng marami. Paano nasabing walang Iglesia ni Cristo, brad? May mababasa naman sa napakaraming bersyon ng sinasabing Biblia. Wala ho. Doon sa Greek na dapat pagkunan, wala ho talaga Iglesia ni Cristo. Kasi napagkamalian nila na yung Iglesia, nakatunog ng Eklesiya, yung kasing Eklesiya ay hindi Iglesia. Hindi ibig sabihin ng salitang Eklesiya ay Iglesia. So, ibig sabihin, kung hindi Iglesia yung Eklesiya, di walang Iglesia ni Cristo. Tama ho ba? So, yun ang maliwanag. At, kaya ko pinapansin sa inyo na 3 beses kong inulit. At uulitin ko uli. Ayan. Pang-4. Kung tayo sasampalataya sa sinasabi ng ating Panginoong Kristo at itinuturo ng Biblia mula sa ating Panginoong Diyos na kinakailangan natin ang Iglesia ni Cristo para tayong makarating doon sa langit, doon natin matatamasa yung tunay na kagalakan, yung lubos na kasiyahan na ipinangako ng ating Panginoon. Maliwanag na, 4 na beses nyo nang napakinggan. Wala ho yun. Wala ho yung kailangan ang Iglesia ni Cristo para makarating sa langit.
Dahil wala namang Iglesia ni Kristo noong unang siglo. At saka hindi mo mababasa na sinabi ng Kristo at nung sinasabi nilang Diyos na kailangan ng Iglesia ni Kristo para makarating sa langit. Wala ho yun. Ano? So yun, invento ho yan. Hindi ka makararating sa langit kahit na ikaw ay nasa Iglesia ni Kristo. Hindi ka makakarating. Kasi wala naman ho eh. Hindi naman langit talaga ang pupuntahan ng tao. Ayan. Hindi ho langit ang pupuntahan ng maliligtas. At saka ho yung kaligtasan sa kasalanan. Hindi kaligtasan sa impyerno. Ano. So, yan muna ho mga kapatid doon sa mga aabutin ng pangangaral na ito. ETWC o expose those who contradict. So, ibig sabihin, contradict ko o salungat yung sinasabi ni Ginoong Manalo hinggil doon sa sinasabi ng banal na kasulatan. Kasi wala naman eh. Wala ho ito. Wala itong kailangan ng Iglesia ni Kristo para makarating sa langit. So kung wala, dagdag yan. Di ba? Hindi po pwedeng magdagdag sa kasulatan. Kasi magiging sinungaling ka eh. Pagka dinagdagan mo yung nasa kasulatan, sinungaling ang labas mo yan. Di ba? 36 ng Kawikaan, huwag kang magdagdag sa kanyang mga salita, baka kanyang sawayin ka, masunduan kang sinungaling. No? So muli, maraming salamat. Isang magandang araw po sa bawat isa.